Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik po sa ating patuloy na pag-aaral sa Aklat ng Daniel. Sa araw pong ito ay atin pong matutunghayan ang ikalawang bahagi ng Aklat ng Daniel, Kabanata 3 na pinamagatang Ang Hindi Masisirang Kaharian ng Diyos, ang Pangitain ni Haring Nebukadnezar. Sa pamamagitan po ng recorded video message ni Pastora Jade Hintay, ating mauunawaan ang napakahalagang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos na hindi kailanman mawawasak. Nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo ay nakikinig at nag-aaral ng kanyang banal na salita. Kaya halina po at ating panoorin ang mensahe. So ngayong umaga po at dyan sa Amerika ay magandang hapon sa inyong lahat. Ay atin pong allow me to share my PowerPoint. Yan. So ito po ay part 2 ng ating pong pag-aaral tungkol sa Daniel chapter 2. Yung ano ba yung God's indestructible kingdom? Ano ba yung hindi nadidestroy na kingdom? Siyempre alam natin yan. Yun yung kingdom ng ating Panginoon, Jesus, no? So, ating tingnan po ang mga bagay na ito at bago yon tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, samahan po muli kami sa aming pong natatangi muling pag-aaral. Naway pangunahan kami ng banal na Espiritu at ipaliwanag ng mas mainam ang lahat ng aming pong mapag-aaralan ngayong umaga at hapon sa ibang bansa. Tulungan po ang bawat isa na amin pong ma-appreciate na ang mga nangyayari sa sanlibutan ay matagal nang naisulat sa Biblia. Kaya tulungan kami, Panginoon, na amin po rin ma-appreciate na kailanman hindi nyo kami iniwanan at pinabayaan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang atin po ay yung ating part 2 ng ating pong pag-aaral. At itong part 2 na ito, mga kaibigan, ay masasabi po natin na ang last natin po na pag-aaral ay ngayong araw na ito para sa ating Daniel chapter 2. No? At after niyan, meron tayong quiz. No? Sister Irene, paki-take note lang yung mga sumasagot po sa ating Facebook kung sakaling magbigay po ako ng short quiz po sa oras na ito. Ang Northern tribes po ay naka-experience ng captivity beginning in 721 BC. At alam natin ito dahil sa unfaithfulness po ng mga naroon sa Jerusalem at Judah. Alam natin yan. But in 605 BC, ang Panginoon ay sabi nga po, it has been stated to Jeremiah na makikita na po itong Babylonia o Babylon ay magkokontrol po sa bayan ng Judah. So alam natin na ito, isa lang ito sa ating pong pag-review para makita natin ang kagandahan ng ating pag-aaral, chapter 2. Ang mga nakuha nila ay si Daniel, ang kanyang 3 kaibigan. At alam natin na mga sumunod po ay kasama na rito si Ezekiel at Jeremiah. Okay. Ngunit noong 600 BC, nagkaroon po ng dream o panaginip si Haring Nebukadnezar. At ito yung ipinakita sa kanyang panaginip na hindi niya ma-recall. Kaya po atong dream na ito, kung mayroon kayong banal na kasulatan, ay makikita po natin sa Daniel chapter 2. So ang ating pag-aaral po ay the whole chapter ng Daniel. Okay. Doon sa 2nd taon ni King Nebuchadnezzar, ay nagkaroon siya ng isang panaginip. At ang panaginip na yon ay nagkaroon sa kanya ng trouble
at hindi na siya makatulog at hindi niya ito, sasabihin natin na hindi talaga niya ma-recall. Di ba kahit naman tayo, meron din tayong mga panaginip na nanaginip tayo pero hindi na natin ma-recall. Nanaginip ako, hindi ko ma-recall. So may mga ganun pong bagay. At si King Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng panaginip na hindi niya ma-recall. Kaya ang ginawa po ng hari, sabi ng verse 2, ay nagbigay siya ng command. Ang lahat ng magicians, lahat ng mga astrologers, lahat ng mga sorcerers, at ang mga Chaldean ay sabihin sa hari kung ano ang kanyang panaginip. Sapagkat siya, sabi nga, my spirit is so anxious na gusto kong malaman kung anong panaginip at gusto ko ding ma-recall kung ano yung panaginip na yon. So si King Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng ganito sometime the late of 604 to 603 BC, no? Yun ang kanyang time na yon. At ang mga magicians, astrologers na ito po ay acquainted po to sa mga occult, no? Mababasa natin sa Genesis chapter 41 verse 8 and 24, Exodus chapter 7 verse 11, Exodus chapter 7 verse 22, Exodus chapter 8 verse 7, 18, 19, and Exodus chapter 9 verse 11. So kapag sinabi po natin mga astrologers at magicians, hindi po ito sinasang-ayunan ng Biblia. Ngayon, hindi man tayo nagkakaroon ng pagpunta sa mga nanghuhula, no? Pero tayo, marahil po sa lahat ng mga nakikinig ngayon ay naniniwala sa kanilang sa mga astrologers, ano? Kaya nga po mayroon po tayong tinatawag na zodiac sign. So hindi po ako po I myself hindi po ako naniniwala sa zodiac sign, no? Depende yun sa buwan daw, anong araw, no? May mga ganun-ganon. Hindi po ako naniniwala sapagkat yan po ay mga pakawalan ni Satanas, no? Na hindi po yan biblical. So si Haring Nebuchadnezzar is so desperate po. He's so desperate and wanted to know what does it mean? Ano ba yung panaginip na yon? At pangalawa, siyempre hindi lang para malaman ng interpretasyon ng panaginip, ang pangalawa siyempre po ay ano ba yung panaginip niya? No, talagang hindi niya na ma-recall eh. Kaya po ginawa niya ay pinatawag niya talaga, no. Ang sabi po sa verse 4, at ang mga Chaldeans na nagsalita sa hari in Aramaic ay sabihin niyo sa amin kung ano yung panaginip at sasabihin namin ng interpretasyon. No, yun po talaga. Pero ang sabi po ng hari, kaya ko kayo pinatawag para sabihin niyo sa akin kung ano ang panaginip. So mahirap talaga po yun, napakahirap. So nagde-demand po si King Nebuchadnezzar na kayong mga Chaldeans, kayong mga astrologists, kayong mga magician, sabihin niyo sa akin, pag hindi niyo sinabi sa akin ang aking panaginip, at syempre po kasama na rin ng interpretasyon, lahat kayo ay pagpuputol-putulin. So noon pa man, uso na po ang chop-chop, no? So gusto niyang i-chop-chop po yung lahat ng mga Chaldeans. At kasama rito ang 4 na Hebrews na si Daniel, Meshach, Shadrach, at Abednego. At yung severity ng punishment na yon, mga kaibigan, alam naman natin, ay isa sa mga karakter talaga ng hari ay very impulsive. At yon ay binigyan ng decree. No? Ibig sabihin, pag sinabing decree, yun ay batas na hindi pwedeng mabali. So, nakarating ito, no? At kung kayo po may Biblia, pwede niyo pong isulat ang Jeremiah 39, verses 5 to 6, Jeremiah chapter 52, verses 9 to 11, and of course, in Daniel chapter 3, 19 to 30 as our cross-reference. Ano po? Kaya po, and of course, the Chaldeans plead for the king to tell them the dream. No, talagang sabihin mo po. Kaya ko nga kay pinatawag, sabi ng mahal na hari, para ibigay niyo sa akin kung ano yung aking panaginip. Kaya kumbaga po, kahit sino naman po, halimbawa po, si Petra ang nanaginip, tapos lumapit siya kay Juana, Juana, ano ba yung panaginip ko? Mahirap talaga. Ikaw ang may katawan, ikaw ang nagkaroon ng panaginip, di syempre ikaw dapat ang makakapagsabi kung anong panaginip. At that moment, King Nebuchadnezzar was so desperate. In fact,
napakahirap po para sa kanya dahil unang-una, si King Nebuchadnezzar, unang-una ay hindi siya mapakali doon sa kanyang panaginip. So anxious. Pangalawa, hindi talaga niya ma-recall ang kanyang panaginip. Pangatlo, no po, dahil hindi siya mapakali, very anxious siya, desperate lang siya, kaya papatayin ko kayong lahat. No po. Kaya sabi rito, sa verse 9, if you do not make known the dream to me, there is only one decree for you. No? At yun po ay sabihin niyo sa akin kung ano ang aking napanaginip at ang kanyang interpretasyon. Tapos ang sagot ng Chaldeans, no man can do this. So, desperate din po, hopeless ang mga Chaldeans. Talagang hopeless at desperate din sila. Dahil kahit ba sila ay mga astrologers at magicians, limitado ang kanilang mga galaw. Una, dahil hindi naman talaga sinasang-ayunan ng Diyos ang mga magicians at mga astrologers. Tandaan niyo yan, ha? At hindi rin sinasang-ayunan ng Panginoon ang mga zodiac sign. Hindi rin sinasang-ayunan ng Panginoon ang pagbasa ng mga baraha para kung ano ang iyong kinabukasan at ano ang future mo at ano ang mangyayari. Yan pong lahat ng iyan ay mga kulto at mga gawa ng kaaway. Kaya po ano po ang sinabi ng hari? Daniel chapter 2, 12 to 13. For this reason, the king was angry and very furious and gave the command to destroy all wise men of Babylon. So talagang yun ang gagawin niya. At nakarating ang decree na yon at lahat po, no, and they began killing the wise men. No, sinimulan nilang patayin ang mga wise men. And they sought Daniel and his companion to kill them. At hinanap din nila si Daniel at ang kanyang 3 kaibigang Hebreyo para sila po'y patayin. So itong incidents nito reveals the kind of man Nebuchadnezzar was. Stern, harsh, sometimes rash and impulsive. No, agad-agad, agad-agad nagbigay agad siya ng decree, batas. Kumbaga sa Pilipinas, may pinasa agad na bill. No, ang bill na pinasa po ng halimbawa sa atin po, pinasa ng ating mahal na hari o kaya presidente ng Pilipinas. No, ganun po ang nangyari po, mga kaibigan. Kaya dito po, ang sabi dito, mga kaibigan, and Daniel and his companion, having such completed their training, were inadvertently caught in the sweeping displeasure of the king. Kasi kasalukuyang sila nagtitraining. Tandaan niyo, 3 taon ang training nila Daniel, nila Meshach, at saka sina Abednego, no, at Shadrach, at syempre yung mga kasama nila mga Babylonians na mga Chaldeans. Ano po? So ibig sabihin talagang yung training nila. Pero anong gagawin? Naglabas na ng bill ang hari, ng decree, kumbaga sa kanilang panahon. Sa atin ay bill. So wala na tayong magagawa. Kumbaga sa ating context, nagpalabas na ng Republic Act number. Nagpalabas na ng Administrative Order, AO. No? So anong gagawin? Wala na sila magagawa. Kundi talagang nag-aantay nila silang patayin silang lahat at i-chop-chop. No po. But then, ito po ang nangyari. Verses 16 to 17 hanggang 17. So Daniel went in and asked the king to give him time that he might tell the king the interpretation. Then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Misael, and Azariah, which is yung kanilang mga pangalan ay pinalitan, di po ba? And his companion. At nagkaroon ng tinatawag na appointment. Ano pong klaseng appointment na yon? Bigyan nyo kami ng panahon. And Daniel informed Hananiah, Misael, and Azariah, seeking God's mercy that they not perish. Verses 17 to 18. So, kanyang pinaisip sa kanila na magkakaibigan na tayo walang ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon. So, tara na, tayo na'y manalangin at mag-ayuno. No po. At yun po ang naging dahilan. At makikita natin, verses 19 to 20, then the secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed the God of heaven
And Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. So mga kaibigan, yung oras ding iyon na pagkatapos nilang manalangin at nagayuno, si Daniel mismo ang binigyan ng dreams, no, yung vision na yon, at ipinakita sa gabing yon ang vision. Daniel chapter 7 verse 7 and 13 as a cross-reference in Genesis chapter 46 verse 2, Job chapter 4 verse 13, Job chapter 20 verse 8, and Job chapter 33 verse 15. So Daniel gives glory to God for revealing the dream. No po, talagang sa kanya, special na pagtawag kay Daniel. At ang pagtawag na yun upang maging isa sa mga major prophet ng Old Testament and even in the entire Bible from Old to New Testament. Alam naman natin, ang mga major prophet like Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and of course, Daniel. Ito yung apat na major prophet ng both Old and New Testament, ano po, sa buong entire na Bible. At dito, mga kaibigan, hindi nagyabang yan, ha? Ano po ang ginawa? And Daniel thanked God for answering their prayer, acknowledging the goodness and the greatness of Jehovah, God of Israel. At yun po ang kanyang ginawa at ang kanyang tatlong mga kasamang Hebreyo. Hindi sila, kayang-kaya namin yan. Ako lang makakapag-interpret niyan, ako lang makakapagpaliwanag niyan. Mabuti pa kayong mga Chaldeans, mga Babylonia, mga pagano kayo, mamatay na kayo. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang attitude ni Daniel. Una, hindi siya mayabang. Pangalawa, hindi siya magmamalaki. Pangatlo, hindi po siya eye-centered. Pang-apat, wala siyang lip service. Panlima, mga kaibigan, hindi niya kinuha ang credit, no? Kundi ang credit ay ibalik ang papuri sa Panginoon. So, hindi pa man siya nakakapagpaliwanag sa Haring Nebuchadnezzar, doon mismo, no, nagpasalamat muna sa Panginoon si Daniel at siyempre po ang kanyang tatlong mga kaibigan. Ano po? And ito po, and he changes the time and season. History lies in the hands of God. Alam natin yan, mga kaibigan. Daniel 7:25, cross-reference, Acts chapter 17 verse 26, Deuteronomy chapter 32 verse 8, 1 Thessalonians chapter 5 verse 1, Job chapter 12 verse 18, and Jeremiah chapter 27 verse 5. So ibig sabihin po, mga kaibigan, lahat ng ating plano, lahat ng history, lahat ng prophecy, mga kaibigan, lies in the hands of God. So wala tayong may pagmamalaki, kundi lahat ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon. He removes and raises king. So kung ang Panginoon po, no, nagdaano ng oras, nagbabago ng panahon at oras, siya din po ang naglalagay at nag-aalis ng hari. So maliwanag po yan. And light dwelt with him. God is omnipotent. God is omniscient. God is omnipresent. At siya ang pinagkukunan ng wisdom at lahat ng kaalaman. Kaya po, sobrang thankful po si Daniel sapagkat piniliwanag sa kanya ang lahat ng yon. So, you have given me wisdom and might. God revealed His purpose to Daniel. They were also given power over the kingdom of Babylon. So, kitang-kita natin, mga kapatid. And King Nebuchadnezzar's demand was for Daniel to tell both the dream and the meaning. So, una, no, para lang doon sa kanyang panaginip. Pero sabi niya, sige, gawin mo na rin, isama na rin ang interpretasyon o meaning, no, nung kanyang panaginip, ano, na pinakita ng Diyos kay Haring Nebuchadnezzar. It is this which God made known to Daniel and follows in the text that is in Daniel chapter 2 verse 28. Daniel chapter 2 verse 24, and therefore Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus to him, do not destroy the wise men of Babylon. Take me before the king, and I will tell the king the interpretation and of course the dream. No, alam nyo kung masama lang ang ugali ng apat,
Aba, total sa amin naman pinabinigay itong mga panaginip at ang interpretasyon ng Panginoon namin. Aba, kung masama lang ang ugali ni Daniel ang 4 at 3 Hebreyo, itong 4 na Hebreyong ito, ay pwede, oh Aryo, pagpapatay mo sila, total kami naman ang pinagyan ng ganito. Pero hindi po ganon, mga kaibigan. Do not destroy the wise men of Babylon. Alam niyo kung bakit? Marami pong reason. Sabi nga, all things work together for good to them that love God according to His purpose. Bakit po? Marami po. Bakit po? Dahil una sa lahat, mga kaibigan, naniniwala po tayo na nais pa rin ibigay ng Panginoon ng pagkakataong makakilala sila kay Kristo at makapag-witness pa ng husto ang 4 na Hebreyong ito. So si Aryok quickly brought Daniel before the king in verse 25, mga kaibigan. No. And the king asked Daniel, "Are you able to make known to me the dream which I have seen and its interpretation?" Verse 26. Mga kaibigan, ha? Sabi niya, kaya mo ba at ibibigay mo ba sa akin kung anong aking panaginip at ang interpretasyon? Alam nyo, ito ang pinakamagandang message na nahagip ko sa chapter na ito, 27 to 28. Daniel did what the Chaldeans could not do. Made known God's revelation. At ang sabi po ng Bible, hindi po kinuha ni Daniel ang credit. Bagkus, mga kaibigan, si Daniel ay nagsabing, mayroong Panginoon, may makapangyarihang Diyos na pinagkukunan ng lahat ng bagay na may kinalaman sa iyong panaginip at sa interpretasyon. Ganun po katindi ang puso ni Daniel. Na po, mga kaibigan, ibang klase po talaga siya. And Daniel chapter 2 verses 31 to 45. You, O king, were watching and behold a great image. Tama po. At sa image na yon, mga kaibigan, ay pinapakita ng ulo ay ginto, ang chest at arms ay silver, ang belly at thigh ay bronze, ang legs ay iron, at yung 10 toes ng paa ay made of iron and clay. Partly, no po. At dito po, mga kaibigan, mayroong isang bato, no po, was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. So mayroong isang rock na yon. Tingnan natin kung ano yung pong sinasabi na yon, mga kaibigan. So pinakita na po kay at talagang matindi po ang naging reaction ni King Nebuchadnezzar. Yun po isa sa pinakamagandang nakita ko dito. Papakita po natin po. Pinaliwanag na po niya, hindi po tayo dito, mga kaibigan, naghuhula. Nandyan po sa text na yan, 31 to 45, ang lahat ng eksplanasyon ng panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at yun din pong lahat po ng content ng kanyang panaginip. Hindi lang po ibinigay kung ano ang kanyang panaginip, kundi ibinigay din po ni Daniel kay King Nebuchadnezzar ang lahat ng interpretasyon doon, mga kaibigan. So matindi po talaga si Daniel. So tingnan natin, and kingdom would be established. Head of gold, Babylonian Empire between 605 to 536 BC. Breast and arm of silver, Medo-Persian Empire, 536 BC, 330 BC. Belly and type, which is made of brass. Ito yung Greece Empire or Grecian Empire in 330 BC to 30 BC. Legs of iron and feet of clay and iron mix, Roman Empire, 30 BC to 337 AD. So the days of this king in Daniel chapter 2 verse 44, the stone was cut out without hands. Alam natin yung rock na yon, walang iba kundi si Jesus, and that would be the second coming of Jesus. So ano yung nature
ng kingdom na ito, mga kaibigan. Luke chapter 17 verses 20 to 21 as our key text na reference po natin, no? John chapter 18 verses 33 to 37. No, ito yung perspective ng apat na kingdom. In Old Testament prophecy, God's will. Genesis 49 verse 10. 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 16. Daniel chapter 2 verse 44 and Daniel 7:13 to 14, Isaiah chapter 9 verse 7, Ezekiel 21:25 to 27, and Zechariah chapter 9 verse 9. The New Testament eminence at hand, angel, apostle, 70 disciples, and Jesus. No. New Testament presence in the book of Acts chapter 8, no? Sabi nga rito, into kingdom by the gospel, translated into kingdom, and in the kingdom of Jesus Christ. Future glory, mga kapatid. Paano? When? The days of the Roman king. Daniel chapter 2 verse 44. At hand in Jesus' day, Matthew chapter 4 verse 17. In Jesus' generation, Mark chapter 9 verse 1. So saan? Where? Lo, going from Jerusalem, Isaiah chapter 2 verse 3. King coming to Jerusalem, Zechariah chapter 9 verse 9. Tarry in Jerusalem, Luke 24 verse 49. Not depart from Jerusalem, Acts chapter 1 verse 4. So ito po yun, ano po, kitang-kita natin yung mga prophecy na ito, no? Okay, tingnan naman natin. The use of term which is salitan ho ba, no? Interchangeably. Nagagamit po yon sa Matthew chapter 16 verses 18 to 19, which is, I will bid my church for the keys of the kingdom. So meron talagang i-build ang Panginoon na kanyang kingdom, at yun po ang tunay niyang na pananahanan ng mga banal. So dadako po dito tayo. So bakit po tinawag na interchangeably? Sapagkat ginawa at itinatag ng Panginoon ang eklesiya. By the way, ang eklesiya o iglesia ay hindi simbahan. Ito po ay binubuo ng mga tao. Binubuo ng mga ng ating pang mga niligtas ng Panginoon, at binubuo ng mga Kristiyanong totoo. Yun po ang iglesia. Hindi po building, ha? Baka sabihin niyo, oy, iglesia. Hindi po. Ang iglesia sa salitang Greek ay ecclesia, ay call out once. So, same beginning place, same beginning time, same authority, purchased in the blood of Christ. So, napaka-importante po ito, yung kingdom at ang tunay na po. So, both have the same memorial, at walang iba kundi ang kingdom ng ating pong Panginoon. So, tingnan natin, the same membership. And in the same membership, we are what? Being in the church. The same entrance, born of water and of the Spirit. So, hindi tayo pwedeng maligtas, no? Kung tayo po ay wala sa atin ang mga elementong nabanggit natin. So, ito na tayo ngayon, no? Jesus, the gospel, the Christians, and from heaven to earth. So, paano nangyari to? A king, a law, sabi nga po, and subject. So ito po bumubuo, no, ng tinatawag po natin na tunay na kingdom ng ating Panginoon. So susubukan nating mabigyan ng ng justice ang ating pong pag-aaral, ano. At ito po ay alam natin na it has been prophesied long time ago, and it happened even during the time of King Nebuchadnezzar and Prophet Jeremiah, Prophet Ezekiel, and Prophet Daniel. So, are you in the kingdom? Yun ang tanong sa atin. Sapagkat gusto natin tayo makapasok sa kingdom ng Panginoon, pero tayo ba'y nasa kingdom ng Panginoon? Na kinakailangan natin na born again, born of the Spirit, at born of water. So, yan, ha? Not everyone na magsasabing Panginoon pupunta sa kanyang kaharian. So, at ito po ang pinaka-importante, no? Enchanter, trained to keep the gods, magicians and sorcerer, astrology, Chaldeans. Ito yung mga general term na elite, no, during the time of Babylon. O symbol, human wisdom without the word of God is meaningless. The word of God is living and active.
to the law and to the testimony. So ito po yung dapat na makita at mabasa ng ating mga kaibigan. So Babylon was conquered by Cyrus the Great, Medo-Persian kingdom in 539 BC and ruled the world until 331 BC. 331 BC, Alexander the Great and the Greek conquered the Medes and the Persian and ruled until 168 BC. Kumbaga po, natalo ng Medo-Persian Empire ang alin po, ang Babylon. Sa pangunguna po nino, Cyrus the Great, no? And Darius the King. Pero natalo naman ang Medo-Persian Empire ni Alexander the Great. Alam natin ang history, mga kaibigan. But in 168 BC, Rome became the dominate and ruled the world until 476 BC, and according to what the prophecy in the book of Daniel, chapter 9. They were very violent and smashed under other countries. So ito po yung tinatawag na 10 toes at 10 daliri po, no, mga kaibigan, at 10 sungay. Tingnan natin ito, daliri ng paa. Tandaan nyo yan, Number 1, daliri number 1, ostrogot. Daliri number 2 ng paa po ito, doon sa toes. At ito rin yung katumba sa Daniel 7 naman na 10 sungay, at 7 ulo na ipinakita po. Matagal pa yan. No? Nandito pa tayo sa chapter 2. Suibay, Anglo-Saxon, Lombards, Visigoths, Vandals, Alamani, Heruli at Burgundians. O alam naman natin ang Franks is France. Ang Anglo is England. Ang Alamani ay Germany. Ito po, meron din ditong Suibay. So ito po yung tinatawag natin Spain, no? So ito po yung 10 daliri ng 10 toes nandoon sa statues po nino ni Haring Nebuchadnezzar. Okay. So this tribe would never join together. Naalala nyo, nasabi ng doon sa pinakitang dream kay Daniel na interpretasyon ay hindi magkakasanib puwersa po kasi ang clay at saka iron. Sige nga po, magbibigay po ang remnant group ng 1,000,000, Sister Irene. Kapag ka po sino mang tao na nakapakinig nito, na pag hinalo po ang clay at saka iron ay maghahalo. No, di ba? So, hindi maghahalo kasi according yun sa Bible. They cannot live together, says the Lord. So, anong ginawa nila? Para po magkasanib puwersa po at magkasanib po yung clay at saka yung iron. No, during the time of Charlemagne o Carlo Magno, noong 8th century, no po, nakipagdigma. Pero yung po alam naman natin na natalo din siya. So, Charles V noong 16th century AD, Napoleon Bonaparte noong 19th century, nakita natin na nawala din pag-asa, no? Si Kaiser Wilhelm II noong 20th century, si Adolf Hitler at ang mga European Union sa ating panahon. Gusto magpakasal para hindi raw mabago yung nila, magkaroon ng tinatawag na gyera na sa kapangyarihan nila. Maraming ginagawa, no? O iisang ating monetary natin, pero hindi po mangyayari sapagkat clay and iron ay hindi pwede magsanib po. Okay, then the rock comes and set up the kingdoms of God. Has this happened, mga kaibigan? Who is the rock? In 1 Corinthians chapter 10 verse 4, the rock was Christ, mga kaibigan. At alam natin, hindi pa dumarating ang ikalawang pagdating ng Panginoon upang iset na po niya ang kingdom para sa mga banal. So God's kingdom, Jesus preached that the kingdom of heaven is at hand. Did Christ's kingdom come already when Jesus died on the cross? Yes or no, mga kaibigan? John chapter 6, 1-15. The people then wanted Jesus to bring the earthly kingdom and defeat the Romans, and it was not happen. Kaya kitang-kita natin, mga kaibigan, na kung ang Panginoon ay siya po ay non-violent talaga, no? Alam natin dahil Panginoon siya, Diyos siya, makapangyarihan. Pero alam natin, mga kapatid, na darating ang panahon sa kanyang pagdating, no, yung 10 kingdom na dadatnan niya, pero 3 doon nahugot na yun, no? Nahugot na yun. So ibig sabihin ay nawala na at sumibol ang maliit na sungay sa nating pag-aaralan pag nandoon sa Daniel chapter 7. Ano po? So interpretasyon yan.
However, the kingdom that Daniel saw came after Europe, and Jesus lived before Europe. So Matthew 25 verses 31 and 34, the Son of Man will come in his glory and sit on his throne. Matthew 26 verse 29, Jesus will be with us again in his Father's kingdom. So kitang-kita natin, the rock breaking the image represent the second coming of Christ. At hindi pa po ngayon. Sabagat malapit na siyang dumating, darating talagang panahon, lahat ng structure sa buong mundo mawawasak. Ang mountain nga po, mawawala eh. Ang mga isla, mawawala sa matinding lindol. Mahigit pa po sa big one na sinasabi po ng mga volcanologists ang mangyayari sa buong mundo, mga kapatid. Pero ang mga anak ng Diyos ay itatago ng Panginoon kasama ng mga anghel na banal upang ingatan ang mga banal. So kita natin Acts 2:34 to 41. At ito ay makita natin ang kahalagahan ng tinatawag na pagsunod sa ating Panginoon. So mga kaibigan, alam natin na habang dumarating po ang oras at ang panahon, nakikita natin na tunay nga po na ang Diyos ay sumasa atin. Darating ang panahon na pagdating ni Jesus ay hindi masumpungan tapat ang isa sa atin o iba sa atin. Ang iba ay hindi handa. No, hindi natin masabi sapagkat marami po talaga ay talagang hindi handa, mga kapatid. So dadako tayo sa ating review quiz. True or false lang to, napakadali lang. Daniel was one of the men thrown into the furnace. Okay, true or false? Second, King Nebuchadnezzar had only the head of his image made of gold as is in his dream. True or false? Number 3, the king saw 3 figures while walking in the flames. Yes or no? Madali lang, di ba? Number 4, the 3 men who refused to worship Nebuchadnezzar's image tried to bargain for their lives. Yes or no? O true or false? Yun na rin yun. Number 5, the rescue of the 3 men from the fire caused the king to believe that everyone should worship the true God. Yes or no? Okay. And last question, mga kapatid, o true or false, pwede naman. Nebuchadnezzar acted rightly when he decreed the death penalty upon anyone who spoke against God. So palagay nyo anong sagot dito. No? So bakit ko binibigay ito? Para lalo ma-immerse tayo sa chapter 2 ng ating pinag-aaralan. Ngayon, tingnan natin ang mga sagot. Okay, Daniel was one of the men thrown into the furnace. False. Nebuchadnezzar had only the head of his image made of gold and as in his dream. Siyempre, false yan. The king saw 3 figures walking in the flames. False, diba? 4. The 3 men who refused to worship Nebuchadnezzar image tried to bargain for their lives. Of course, false yan. Ganda pag-aralan po Book of Daniel. The rescue of the 3 men from the fire caused the king to believe that everyone should worship the true God. Kapalagay nyo, syempre true yan. And the last one, mga kaibigan, Nebuchadnezzar acted rightly when he decreed the death penalty upon anyone who spoke against God. So, false. So, mga kaibigan, sa ating pong mga nakikinig dyan, ay patuloy nawa nating makita ang kahalagaan ng pag-aaral nito. Sapagkat alam natin po ay mayroon tayong Diyos na buhay na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Magandang umaga po at magandang hapon po dyan sa US. Maraming salamat po sa inyong panunood. Nawa po ay naging pagpapala at inspirasyon sa ating lahat ang mensaheng ating napakinggan mula kay Pastora Jade Hintay. Patuloy po nating panghawakan ang katotohanang ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan at hindi kailanman mawawasak. Kung kayo po ay pinagpala ng video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share,
at mag-subscribe sa aming channel, Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries, upang mas marami pa pong kaluluwa ang maabot ng mensahe ng Diyos. Hanggang sa muli po nating pag-aaral ng kanyang mga salita. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay tanging para sa Diyos lamang. Amen.